Inapela ang ilang grupo sa mga mambabatas at mga eksperto kaugnay ng panukalang gawing legal ang paggamit ng marijuana bilang gamot. Kasalukuyang tinatalakay sa Senado ang panukala, pero tutol dito ang ilang ahensya ng gobyerno. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, panahon na nga ba dapat payagan ang paggamit ng medical marijuana dito sa ating bansa? Yun yung pagtatalo at paksa ng usapin kanina sa Senate Committee on Health hearing kung saan nabigyan ng pagkakataon itong mga kontra at pabor sa panukalang batas na magpresenta ng kanilang mga argumento at ng kanilang mga panig. 17 taon ang ginagamot para sa cerebral palsy at epilepsy ang anak ni Sharon Lapidan. Pero halos wala raw pagbabago sa sitwasyon ng anak. Kaya apilan niya sa Senate Committee on Health gawing legal ang paggamit ng cannabis o marijuana bilang gamot sa bansa. Naiibsan daw kasi ng cannabis ang epileptic seizures at nakatutulong sa pain management ng mga may cancer at sclerosis. Yung cost of being hospitalized, apart pa dun sa maintenance, mahirap talaga, magiging accessible siya, affordable, unang-una, at alam namin yung efficacy ng gamot. Dinidinig ng komite ang Senate Bill 6517 o Philippine Compassionate Medical Cannabis Act. Pero tutol dito ang Department of Health, PDEA, FDA, Dangerous Drugs Board at iba pang ahensya ng gobyerno. May pag-aaral daw kasi na tumataas ang tsansa ng substance abuse gaya ng alcohol, paninigarilyo at paggamit ng droga na gumagamit ng medical marijuana. Hindi rin daw may tatanggi na may psychoactive na epekto ang cannabis na nakaapekto sa takbo ng utak. Hindi rin nila nakikita na kailangan ng panibagong batas para gawing legal ang medical use ng marijuana. For specific regulation that would apply to cannabis, the DOH respectfully submits that the existing RA 9165 with some administrative fine-tuning would already suffice. Perhaps such revisions could specify regulations for compassionate use of medical cannabis and for the research thereon. Sa ilalim kasi ng Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act, kailangan ibalanse ng gobyerno ang national drug program nito sa legitimate medical needs para di naman mapigilan ang mga taong kailangan ito bilang gamot sa kanilang karamdaman. Pakiusap naman ng iba, maging bukas ng isipan ng mga mambabatas at mga eksperto ukol dito. I come here humbly, appearing and appealing to all of you to kindly leave a part in your mind, whether it's cognitive or in your heart, to at least be compassionate with regards to the allowance of our bill. Sa datos mula sa mga bansang nag-legalize ng medical marijuana, tumaas ng 5 to 6% ang bilang ng mga kabataang gumagamit nito. Tumaas ang alcohol poisoning at alcohol-related deaths ng 4% at dumami ang mga namamatay sa traffic accidents ng 7%. Kaya nais muna ng Department of Health na magkaroon ng isang maingat at bantay-saradong pag-aaral tungkol dito. Of course, Ma'am Jess, ibang-iba ang marijuana for medical use o medical purposes dahil ito'y merong specific na usage na tungo nga no, sa paggamot ng isang malady o di kaya sakit gaya ng epilepsy o di kaya cerebral palsy. Yung recreational use, yun naman ang tinatawag natin o nakikita natin sa ibang mga bansa kung saan ang mga tao over the counter pwedeng bumili ng marijuana or its derivatives or yung mismong joint or yung plant no, na pwedeng smoke for whatever reason na they want without a prescription. So kung sinasabi natin ililegalize natin yung medical marijuana at kapag ito'y naging batas na, kailangan pa rin ng prescription. Pero yun na nga yung babala, no, yung concern nitong ilang mga eksperto mula sa gobyerno na nagsasabi na sa kanilang tingin yung mga states o yung mga bansa na nag-aaproba or ginagawang legal yung medical marijuana ay isang hakbang na lang mula dun sa pagpasa din ng batas na gawing legal yung mismong o yung tinatawag na recreational marijuana kung saan legal na nga ang paggamit ng dating ipinagbabawal na gamot. Basic lang, a very basic question, no, Chino. Malaki ba ang pagkakaiba nung medical marijuana dun sa recreational? I suppose magkaibang maraming klase ng marijuana plants, no? Iba yung para sa gamot, iba yung para sa recreational o yung mga ginagamit na mga gustong mahay,
para lang gusto nila mag-enjoy, 'di ba? For the high na kanila nakukuha dito sa marijuana na ito. So I suppose kailangan kasing i-define malaki ba yung pagkakaiba kasi kung may tendency ngang maabuso ito, baka kailangan nga ng mas striktong regulasyon, hindi ba, Chino? Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Yung proposal for medical marijuana, kung pagbabatayan natin yung discussion kanina doon sa Senate Committee hearing, ay extract ang ginagamit, panggamot dito sa specific na mga cases of pain mitigation, yung pag-lessen ng epekto o yung onset ng seizures brought about by cerebral palsy o di kaya ng epilepsy. Ang sinasabi, for it to be legal ay ginagamit itong o kinukuha mula sa hemp o di kaya mga marijuana plants itong tinatawag na cannabidiol, no? Isang compound na hindi nagbibigay ng high sa taong nag-i-ingest nito or binibigyan nito, pero nandun yung effects ng calming the nervous system at yung mga positive effects like pain mitigation na yun naman talaga ang hinahabol sa paggamit ng cannabis, no, o yung marijuana plant. So doon naman sa aspect ng recreational use ng marijuana, yung high naman, yung relaxing high at yung epekto nito, whether psychoactive or ibang mga effect ng mismong plant, no, o yung mga compounds inside that, yun yung nagdi-differentiate, no, yung high yung hinahabol doon sa recreational use, whereas sa medical use, yung hinahanap lang yung relaxing properties ng compound to prevent, no, yung onset ng pain o di kaya yung onset ng seizures dahil nga doon sa condition like cerebral palsy and epilepsy. So, may pros and cons itong isyung ito, I suppose, Chino. At yun yung kailangan masusing pag-usapan. No? They will have to weigh, no? Kung worth ba o hindi. I suppose kung may sakit kasi na ito na lang ang lunas, gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa para maka-avail nitong medical marijuana to cure their loved ones. On the other hand, kailangan ding i-weigh. No? Sinasabi kasi na pag na-try mo na yung marijuana, lalo na sa mga kabataang mapupusok, maghahanap yan ng susunod ng mas malakas na mga droga. At hindi rin pwedeng isawalang bahala yung data na nilabas dun sa hearing, no, na in countries where na-approve yung recreational use ng marijuana, tumaas yung mga incidents ng kung ano-anong hindi magandang mga bagay like accidents on the road, addiction, etc. Right. Ma'am, just sa kabila ng kanilang opposing views kanina, no, yung pros and cons, yung pros saying na nakakagamot ito, maganda ito sa tao at dapat pag-aralan ito. Yung mga anti naman ang sinasabi, it's psychoactive, yung compound, merong masamang epekto ito sa pag-iisip at addictive nga daw yung marijuana sa base sa kanilang mga pag-aaral. Pero sa kabila ng kanilang batuhan ng mga argumento, merong parang common ground, Ma'am Jess, no, yung government sector at ito yung sectors na naglususulong nito. Ang sinasabi nila, they agreed na kailangan talaga na maglunsad ng pag-aaral, whether as to explore yung positive effects nitong marijuana, no? Dahil ang kanilang paniniwala ng mga doktor ay if we study it further, kayang i-extract o tangkunin yung ano lang, no, yung compound na beneficial lang mula dito sa mga tanim na ito at yun lang ang magagamit para sa medical use, no. So may common ground. So at least na nagkasundo na kailangan nga ng pag-aaral bago aprubahan or gawa ng anuman hakbang na amyendahan itong ating mga batas para mapanatili, no, or mapayagan ang pagpasok or pag-aaral man ng at least nitong mga tanim gaya ng marijuana. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.